Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, at sa yugtong ito ay matatalakay natin ang paglalakbay. Ang paglalakbay ay ilan sa mga pangangailangan sa buhay. Ang Hajj, ang Umrah, ang pakikilahok sa pakikibaka, ang pag-aaral, at ang pagdalaw sa mga kapatid ay nangangailangan ng paglalakbay. Dahil dito, ang pagbibigay pansin ni Allah ang tagapagbatas sa paglalakbay, mga alintuntunin nito at mga kaasalan kaugnay rito ay malaki. Tungkulin ng isang matuwid na Muslim na matutunan ang mga iyon at gawin ang pagpapatupad niyon at pagsasagawa niyon. Ang mga alintuntunin sa paglalakbay. Una, ang pagpapaikli sa mga salah, mga pagdarasal na apatang raka'ah at dadasalin ang mga ito sa 2 raka'ah lamang. Halimbawa, ang Maghrib ay mananatiling 3 raka'ah pa rin. Ngunit, magsisimula ang pagpapaikli ng sala mula sa paglisan sa bayang tinitirahan hanggang sa makauwi. Maliban na kung naglalayong manatili sa loob ng 4 na araw o higit pa sa bayang pinuntahan. Dahil sa gayong kalagayan ay lulubusin at hindi pa iiksiin ang mga salah o pagdarasal hanggang hindi nakaalis doon pabalik sa kanyang bayan. Kapag pauwi ay maaari ng magpaikli ng salah hanggang sa makarating sa bayan niya. Nagsabi si Allah sa banal na Quran, chapter 4, verse 101, kapag naglakbay kayo sa kalupaan, ay hindi sa inyo pagkakasala na magpaikli kayo ng dasal. Nagsabi naman si Anas radhiyallahu anhu, nang minsang naglakbay kami kasama ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam mula sa Madina patungong Makkah, ay dinadasal niya ang tig-4 na raka'ah na tig-2 raka'ah lang hanggang sa makabalik kami sa Madina. Itinala ito ni Imam An-Nasa'i at Imam Tirmidhi. Ikalawa, ang pagpapahintulot sa pagpupunas sa ibabaw ng medyas o sa sapatos sa halip na hugasan ang paa na sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Dahil ang sabi ni Ali radhiyallahu anhu, ipinahintulot sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa 3 araw at 3 gabi para sa manlalakbay at 1 araw at 1 gabi para sa nananatili. Ang tinutukoy niya rito ay ang pagpupunas sa medyas o sapatos. Isinalaysay ito ni Imam Ahmad, ni Imam Muslim, at ni Imam An-Nasa'i at ganoon din si Imam Ibn Majah. Ikatlo, ang pagpapahintulot sa pagsasagawa ng tinatawag na tayammum. Kung walang tubig o mahirap ang pagkuha niyon o mahal, halimbawa mahal ang halaga niyon, sapagkat ang sabi ni Allah sa banal na Quran, chapter 4, verse 43, ngunit kung kayo ay may sakit o nasa isang paglalakbay o dumating ang isa sa inyo mula sa palikuran o nakipagtalik kayo sa mga may bahay at hindi kayo nakatagpo ng tubig, ay magsadya kayo sa isang malinis na lupa at haplusin ninyo ang mga mukha ninyo at ang mga kamay ninyo. Ika-4, ang pagpapahintulot sa pagputol sa pag-aayuno, halimbawa sa buwan ng Ramadan. Dahil ang sabi ni Allah sa banal na Quran, chapter 2, verse 184, subalit ang sinuman sa inyo na may sakit o nasa isang paglalakbay ay mag-aayuno ng katumbas na bilang mula sa ibang mga
araw. Bubuuin ang pag-aayuno sa mga araw na ito pagkatapos ng paglalakbay at pagkatapos ng Ramadan. Ikalima, ang pagpapahintulot sa pagsasagawa ng salah na nafila habang nakasakay sa sasakyan kahit saan man ito nakadako, sapagkat ang sabi ni Ibn Umar radhiyallahu anhu, ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsasagawa noon ng sala niya na nafila saan man siya idako ng sinasakyang inahing kamilyo. Ika-anim, ang pagpapahintulot sa pagsasama ng jama' sa mga sala sa dhuhr at asar at sa mga sala sa maghrib at isha. Maaring sa paraang jama' taqdim na isasagawa ang sala sa dhuhr at asar sa oras ng dhuhr, halimbawa, at ang sala sa maghrib at isha sa oras ng isha, o di kaya ay sa oras ng isha o jama' ta'khir. At ganoon din mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, isasagawa ang sala sa dhuhr at asar sa oras ng asar, at ang sala sa maghrib at isha sa oras ng isha. Batay ito sa sinabi ni Mu'adh radhiyallahu anhu, nang minsang naglakbay kami na kasama ng propeta sallallahu alaihi wasallam para sa isang labanan sa Tabuk, ay dinadasal niya ang sala sa dhuhr at asar na magkasama at ang sala sa maghrib at isha na magkasama. Napagkaisahan ang katumpakan ng hadith na ito.